day engineers and viewers ng ating channel. So medyo matagal tayong nag-stop sa pag-create ng content about reinforced concrete. So sa pag-aaral din ng reinforced concrete, but it is really an important subject. So hindi naman magbabago yun. Always, especially for us professionals in the construction industry. So eto na po yung katuloy ng ating mga mga naunang videos about reinforced concrete. So this is the continuation. We are at the final stage, or the ultimate or nominal stage of beam or concrete failure. Sa beam failure pala. So nakafocus lang tayo sa flexure for now. So katulad ng sinasabi ko noon sa pagdating sa flexure, lagi nating iisipin na there are two stresses na lagi nating binabantayan pagdating sa flexure. So it is not just about tension. So ang nangyayari kasi is yung ibang mga engineers or yung ibang mga nag-aaral ng reinforced concrete is medyo nalilito sila so masyado nilang kinokonekta yung bending sa tension. Of course, it is bending. Unang-una nating maiisip is tension. It's mas lamang yung tension, ganun. So malaki ang tension. So yun, naisip nila na lagi yung tension. So i-remind ko lang na pagdating sa flexure, there are two stresses. So compression and tension. Okay, so pag nag-bend yung beam natin, katulad nung pinakita natin noon, so there are stresses that will happen. Two stresses, so compression and tension dun sa ating beam. And mostly, ang compression is nandun sa upper side, and then the tension stress is nandun sa lower side. So pag nagsasolve tayo ng problems, huwag malilito kung bakit laging meron tayong dalawang stresses na kinukuha pag nagsasolve, especially pag inahanap yung mga stresses. So we get those stresses, compression and tension, not just the tensile side or the tensile stress nung ating beam. So ngayon nga po nandito na tayo sa ultimate strength, so or nominal stage. So dito na mag-fail yung ating beam. So una tayo nun is nandun tayo sa uncracked. Yung una nating stage is dun sa uncracked, or yung beam natin is hindi pa nag-fail. Any part of it is hindi pa nag-fail. So nandun pa tayo sa below stress level ng ating concrete. So hindi pa gumalaw kahit yung concrete natin. Alam naman natin na mas malakas yung steel kaysa sa concrete. So madalas una yung mag-fail, especially pag under tension yung ating structure. Okay, so malakas ang concrete sa compression pero mahina siya pagdating sa tension. But that doesn't mean na hindi na natin kino-compute yung tensile stress sa concrete. So it happens dun sa ating first stage. So that is the uncracked stage, and then the second stage natin is dun sa cracked stage naman. So doon naman pumapasok na rin yung steel, but it is not yet the final failure or dun sa final strength ng ating beam, which is yung stage na ito na ngayon na pag-aaralan na natin. Well, it is just parang pahapyaw lang muna. So may mga continuation ba itong ating topics dun sa mga susunod na videos natin. So it is just a pahapyaw or like an introduction. Okay, so nandito na tayo sa ultimate strength. So ito na yung ginagamit natin sa pagde-design. So dito natin sinasolve yung mga capacities and mga stresses na ginagamit natin in order for us to design yung mga structural members natin. Okay, so mag-start tayo dun sa diagram. So as you can see, may diagram ako nilagay dyan, which is from titingnan nyo, kung titingin kayo dito sa may left side, is yung unang drawing dyan is yung ating beam or yung actual member. And then dito sa may gitna naman is yung actual compression stress variation. Okay, so yan yung actual stress na nangyayari pag nandun na tayo sa ultimate strength stage. So yan yung actual. And then dito sa right side naman is, dito sa pinaka right side is yan yung assumed. So itong assumed, ito yung ginagamit natin sa pag-a-analyze. Although it is just assumed based on experiments and sa lahat ng studies is accurate yung ating nakukuhang computation or strengths ng ating member base dito sa ating
assumed compression stress variation. So diyan natin ibabase yung mga computation natin. So nag-enter nga pala tayo ng ultimate strength stage pag lagpas ng 0.5 FC prime. Okay, so pag umabot na diyan yung compressive stress natin is nag-iiba na yung compression stress natin doon sa upper So dito sa upper part, so makikita nyo yung sa gitna doon sa actual compression stress natin. Makikita nyo yung diagram is yung sa compressive stress side niya is hindi siya pantay-pantay. So nagbabari na. Hindi na siya katulad dati na linearly nagbabari siya doon sa distance ng neutral axis natin, pero ngayon hindi na. So paiba-iba na yung value ng stress natin. Paglagpas ng 0.5 FC prime, nagbabago na yung value ng stress natin per point doon sa ating compressive side. Okay, so yan yung actual stress. Kaya pwede natin sabihin na mag-enter yung beam failure natin. Yung beam ultimate stage natin is pag na-reach natin yung 0.5 FC prime. So susundan na natin yung diagram na ito. Okay? So as you can see dito sa right side, yung diagram natin from actual to the right is ito na nga po yung ating dito sa part na to. Okay, ito. So ito yung susundan natin. So kung mapapansin nyo, yung ating compressive stress is ginawa na siyang pantay-pantay or rectangular na siya. So yung stress value niya is 0.85 FC prime. So pantay-pantay yan hanggang dun sa depth ng A. Okay, so yung C before is naging A. So hindi sila parehas. So ito yung assumed compression stress variation natin, pero ito yung ating gagamitin sa mga computation natin since it gives an accurate analysis or dun sa accurate results ng mga strengths na kailangan natin. Okay, so ang magiging value ng ating compression is 0.5 FC prime AB, wherein yung AB is yung assumed area affected nung stress or compressive stress. So itong A, okay, A na to is parehas lang naman dito sa A na to, but yung A, the known value of A is beta 1 C. So katulad nga ng sinabi ko is pag-uusapan natin more about dito sa beta 1 C na to doon sa next videos. So as of now, let's focus on this diagram. So beta 1C, ang value ng beta 1 is nakukuha from certain tests. Okay, so may mga tests ginagawa sila for sa ating beam or pag-aaralan natin doon sa susunod na video. But the value of beta 1 is from a certain test. Okay, so and then yung tensile side naman natin is magiging FY na siya. So FY na siya. Kung maalala nyo doon sa atin sa doon sa uncracked area natin, uncracked stage natin is FS pa ito. Right? So FS pa yan. Hindi pa siya FY kasi wala pa siya doon sa yield point. Pagdating dito sa FY, yan yung ultimate strength na ating steel. So, ma-reach na talaga niya yan. And then, para makuha natin yung equilibrium nung ating structure, or nung ating member is itong compression stress natin or compression force and then tension force natin sa baba is kailangan yan mag-equal. Okay, so to maintain equilibrium. Okay, so pag-uusapan natin yung yung steps on how to solve yung strengths natin base dito sa diagram na ito. So we need to remember this. Okay, dito sa ultimate strength stage, makukuha natin yung value ng strength natin. When we say strength, mostly ang pinag-uusapan natin dyan is yung moment, or maybe the stresses as well, the stresses itself. Pero madalas yung moment ang pinag-uusapan natin when it comes to strength. Okay, so yung moment na nagpapabend doon sa ating structure. So we will go to the next board, okay, para makita natin yung steps on how to solve. And meron din tayong sample problem which is simple lang. Okay, just to show kung paano yung ating pagsasolve. Okay, so we'll go to that certain board.
So, nandito na nga po tayo dun sa second board natin, ano. So, andito yung sample problem natin, and then steps that we need to take in order for us to, or we need to do in order for us to get to solve for the nominal strengths of our member. Okay, so medyo pasensya lang po kasi hindi ako makita sa video ngayon kasi medyo nahirapan na mag-position ng camera, and medyo maliit din yung pagkakasulat ng mga information onto the board, kaya napilitan akong hawakan ko na lang muna yung camera and then talk about what is in the board. Okay, so I prepared the board and we'll talk about the written informations about it. Okay, so let's focus dun sa left side muna. I guess I can rotate yung camera muna natin para mapag-focus tayo dun sa left side lang, ano? Okay, so steps to get nominal or theoretical strength. So yung first step natin is to compute yung tensile side or yung ASFY. Okay, of course, siguro hindi ko rin nalagay dyan, ano, tensile side and the compression side. Okay, so of course yung compression side natin is magkakaroon tayo ng variable dyan since madalas hindi given lahat yan, ano. And then so I think I will write it para lang hindi malito, ano. Lagyan lang natin ng ano dito, and compression na lang. Okay, NC. So this is end. Yep, so let's continue. And then so pag okay na tayo dun sa dalawa, we can equate C equals to T. Okay, so compression equals to tension. At tuloy nga nasabi ko, ano, so to maintain equilibrium. So para hindi siya mag-rotate. So ganoon yung ating analysis. So doon natin binabase yung ating analysis para yung magiging resulta rin natin is hindi talaga mag-rotate yung ating structure. Okay, yung ating member. So doon natin binase yung analysis. Okay, so you equate 0.85 FC prime AB equals to ASFY. Okay, katulad nga nasabi natin kanina, A is beta 1 C. Okay, but we will talk about beta 1 C on the next videos. I guess we are not gonna use it for now. Pero meron tayong problem dito sa right side, ano. So where AB is assumed area, stressed in compression, nabanggit ko yan kanina. And then yung third part is, yung third step is to compute D minus A over 2. Okay, so may drawing ako dyan sa ibaba, ano. Yung distance lang niya, okay, from centroid to centroid nung ating dinadaanan ng ating compressive stress and then ng tensile stress. Okay, so centroid to centroid yan. Okay, so D minus A over 2 yan. Okay, so kaya naging A over 2 yan. Alam naman natin yung sa may paano ko ba ipapaliwanag to? So I guess kailangan ko ipakita yung diagram ulit kanina. So let me show you, ano, this. Okay, so kung mapapansin nyo, ayun, distance D. Okay, hanggang dun sa centroid ng steel natin. So kaya naging D minus A over 2 yan. Kasi yung A, ayan, di-divide mo sa 2. Para makuha mo yung distance in between the centroids of the compressive side and tension side. Okay, so let's get back to this. So yun yung third step natin. I think it is, these steps are really parang familiar, ano? Really familiar. Okay, so kasi nung college ganyan din ang ginawa natin. Naalala ko yung professor ko is ganito rin ang pagkakaturo niya doon sa kung nung pagdating natin doon sa ultimate strength stage ng reinforced concrete. Okay, so yung last step natin is determine MN or yung nominal strength ng ating structure. Okay, so tapos na tayo sa steps. So yan lang, ipa-follow lang naman natin yan and then base natin doon sa diagram. So yung problem natin is nandito sa right side, ano. So it's already solved. Tapos na yan. Para mabilis lang yung discussion natin, kailangan lang natin itignan yung ano natin, ano, yung ating drawing. So may kulang nga pala dito. Ang base, which is yung base nito is 14 inches. Okay, yan yung cross section ng ating member. So meron siyang 3 inches squared na steel
14 inches yung kanyang base. And then distance from the centroid of steel from the upper part of the beam is 21 inches, and then the lower part is 3 inches. And overall depth of beam is 24 inches, okay? So, katulad nga ng sinabi ko, ginawa natin yung diagram, ano? Katulad nung ginawa natin kanina. Doon sa una nating board is yung C. Okay, so ginawa natin rectangular, which is yung value niya is 0.85 FC prime. And then A, then the distance in between the centroids of compression and tensile side is D minus A over 2. Okay, once we have already done that, so meron na tayong guide, pwede na natin i-solve. Okay, so first step, katulad ng pinag-usapan natin kanina, okay? Compute TS equals to Fy and C. So, nandito na yan, yung dalawa. Rotate ko na ulit yung ating camera, okay? So, may given tayo pala na 60,000 PSI, Fy, Fy, 60,000 PSI, and then FC prime is 3,000 PSI. Okay, so ayan yung tension natin. ASFY, 3 inches squared. Given na kanina yan, yung steel natin, 3 inches squared, yung area niya. So, meron tayong FY na 60,000 PSI. So, ginawa lang, ginawa lang niyang KSI. So, naging kips yung kips yan. Okay, so ang labas ng ating, ating tension is 180 kips. And then sa compression is 0.85 FC prime AB. So meron tayong given na B, which is yung 14, yung inaabot ko kanina, this one. Okay, so ayun, substitute 0.85 FC prime, wait, 3 inches squared, 0.85 FC prime, parang hindi ko nalagay yung dito, FC prime. Okay, so we know FC prime here, so meron tayong 3,000 dito, 3,000, or ginawa natin yan, no? Yes, you can just put PSI here. Okay, so ang labas natin is 35.7 A. So variable yung A, katulad lang sabi ko, dahil hindi given lahat yung sa compressive side natin, magiging variable yung A. So meron tayong dalawa, 180 kips, and then 35.7 A. And then yung next step natin is to, pagkatapos natin mag-equate, step 3 is to get D minus A over 2. Pero, wala pa kasi tayong A. So, kunin muna natin yung A. Okay, so, we equated again yung dalawa. So, pinalikli lang natin sila. And then, we get A 5.04 inches. Okay, so, D minus A over 2 so 21 inches minus 5.04 inches over this to 18.48 inches. Okay, so meron na tayong A, so we can get MN now, which is the nominal strength. And then nga, pag nakuha na natin yung ating moment arm, this one, itong D minus A over 2, so it can either rotate from this direction or this. So, yung compression natin, pag compressive, kapag kukunin natin yung bending, dahil dun sa ating compressive stress, so, itong kukunin natin, so, multiply lang natin yung compressive side dun sa D minus A over 2, or pag under tension, or dun sa tension, because of tensile stress, then ganoon lang din, same thing. Like, so, meron tayong 18K, 180 kips, so, minultiply natin, okay? Ayun, 180 kips, so multiply natin yung ating moment arm D minus A over 2. So meron tayo dito 3,326.4 inches kips. So ginawa natin foot kips para mas maiksi lang. So alam naman natin yung conversion yan. Okay, i-convert mo lang yung inches to feet. So naging 277.2 foot kips. Yan yung final answer natin. Para lang yan dun sa ating tensile stress, okay? So, kung hinanapan ka sa compressive side or because of the compressive stress, okay? So, just repeat this process dito sa MN natin, okay? So, yun lang po. Maiksi lang. Simple lang ang ating problem. So, pag-iisipan ko kung magdadagdag pa ako ng problems dito sa side na to, I guess I'm gonna have to read first yung next part ng book.
Okay, kasi meron pa tayong mga missing links dito, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ngayon lang po ulit ako nagre-review ng reinforced concrete. And then, sinasabay ko na po, sinishare ko na po kung ano yung nalalaman ko. Especially to those engineers na biglaan na lang naisip nyo, katulad ko, na gustong practice ng structural. So, structural design. So, pagdating sa structural design, doon natin ginagamit yung reinforced concrete. Hindi naman lihim sa atin yan, ano? Pero may mga iba kasing engineers or may mga ibang tao na nalilito kung kung parehas ba yung reinforced concrete and then structural analysis. Okay, so this thing that we're doing right now, we use it for structural design, and then structural analysis, I guess I'm gonna have to start creating contents as well, because I started reading a book about structural analysis as well. So nagre-review na ng structural analysis because those are the foundations. These are the foundations that we need in order for us to become a good structural engineer. Okay, so yun lang po. Salamat, and then sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, especially kung tingin nyo is helpful yung ating content, and then yung mga infos na binibigay ko dito, and then turn that notification bell on, especially mag-aabang kayo o kung interested kayo doon sa mga next topics natin. Especially, sinabi ko nga is mag-upload tayo ng structural analysis topics, okay, and then subject. So yan yung theory 1 and 2 natin sa college. So that's different from structural design. So yun lang po. Thank you. And then please like the video kung nagustuhan nyo. Comment down kung ano pa po yung mga gusto nyong itanong. Thank you. Goodbye.